Hi CZs! It's me, Levin G, and welcome back to my channel. So for today's vlog, i-discuss natin yung common questions nyo about pills or about Dian 35 pills. Kasi actually, kung di ko alam kung napanood nyo na, but I have a video regarding pills na nagawa ko I think a year ago na, and until now, I've been receiving questions and a lot of concerns in taking pills. So I've decided na gagawa ko na lang siya ng follow-up video and I will be answering all your questions. Not all. Siguro yung common questions na napansin ko pare-pareho kayong concern. So ngayon, i-discuss natin siya. And actually, tinake down ko na yung mga common questions na napansin ko na talagang lahat kayo tinatanong ito. And kung mapapansin nyo naman, sumasagot talaga ako sa comment section and hindi ko na magsagot actually lahat kasi pare-pareho na lang. So sabi ko, might as well gagawa na lang talaga ako ng follow-up video and I will be answering the questions na talagang tinatanong nyo palagi sa akin. And actually, I'm happy kasi hindi ko na-expect na papatok tong video na to na panonoorin nyo and you will find it as a reference sa pag-take ng pills nyo. Okay, reminder mga sisa, ito, I'm sharing everything based on my own personal experience. So, sasagutin ko yung mga tanong nyo sa akin based sa personal experience ko and I'm not a medical expert. Pag may nagtatanong sa akin, actually may nagme-message sa Facebook ko, sa Instagram ko, and lagi nilang tinatanong, pwede ba ako mag-take? Ako kasi lagi ko sila suggest, kung first time user ka, I would really suggest see a doctor, an OB, para marekomendahan kanya ng tama or proper na pills para sa'yo. Kasi mga sis, itong mga pills na na-discuss ko doon sa part 1 ng video, yung 5 na yon, lahat yon mga sis, nireseta sa akin ng doktor. Hindi ako nag-take ng risk na tatry ko to kasi nakita ko sa friend ko. Lahat to, pinakonsult ko muna sa OB ko bago ko i-take. So, mga sis, kung first time nyo, kasi hindi talaga biro pag-take ng pills, may iba't iba siyang side effects sa katawan ng mga babae. So, may mga iba talaga dyan, nakakaramdam ng pagsusuka, paghihilo. So, I would really suggest na si an OB. Kaya naman mga sis, lahat ng sagot ko sa question nyo is based from my own personal experience. I think, better din naman na mag-share ng thoughts and experiences natin kasi diba, ganun tayo mga babae, mahilig tayong mag-refer sa iba, tapos i-compare natin. So, malay nyo, itong video na to maging useful para i-compare yung same experiences nyo with me or kung nararanasan nyo rin yung nararanasan ko. So, ngayon, let's start right away. Let's start right away with the questions. And nilista ko siya. Umabot siya ng 15 questions. So, pinili ko lang yung 15 questions na common na tinatanong nyo sa akin through Instagram, comment section, and Facebook. So, ngayon, let's proceed. Number 1, magkano ang Dian 35? So, binibili ko ang Dian 35 around 695 to 698 pesos. Hindi siya lalagpas ng 700 pesos mga sis. Hindi ko lang sure kung nagdi-differ ang price niya sa iba't ibang location. Pero dito sa Las Piñas, binibili ko siya sa Watsons or Mercury ng 697. Basta nasa ganun lang, 695 to 698 pesos. Hindi siya lalagpas ng 700. And then, number 2, pwede ba ako mag-take kahit virgin pa at wala pang baby? Yes, kasi actually mga sis, ako, pinag-take ako ng pills out of dun sa polycystic ko and wala pa akong baby that time. So, around, I think, 22 years old ako first ko nag-take and kaya ko siya tinake hindi dahil sa contraceptive but kailangan ko ma-regular yung menstruation ko dahil nga polycystic ako, irregular ako, hindi ako palagi nagkakaroon. So, nakatulong ang pills para matreat yung PCOS ko and magkaroon ako ng regular period. So, kahit wala ka pang anak, kahit virgin ka, pwede ang pills. Basta, sabi ko nga sa inyo, magpa-check up muna kayo kasi depende nga minsan they use it as a treat sa acne, sa skin problems, or hormonal imbalance. So, ayun. Pwede siyang i-take kahit wala pang baby. Number 3, pwede bang isabay sa vitamins like vitamin C, Myra E? Yes, mga sis. I don't think na may problema kasi based on my own personal experience, kahit
nagtitake ako ng pills, I'm still taking vitamin C and Myra E. Dati nagma-Myra E ako, but I stopped kasi nga mga sis, parang feeling ko tumataba ako sa Myra E. So, ayun. I don't see any problem. Wala naman ako nakikitang side effects sa akin nung sinabay ko siyang i-take before. And then number 4, ilang months mo bago nakita, bago ka kuminis at pumuti? Siguro mga sis, around 6 months to 8 months, nakita ko na yung changes sa body ko. Mas parang mas blooming na yung skin ko, mas fresh na yung dating, and ganun, around 6 to 8 months. Kasi siguro kayo parang yung iba na atat, bakit sa first month daw, wala pa ba makikita? Sis, wala namang magic, kahit ano, kahit sa gluta, diba? Pag nag-gluta ka, it will really take you months to see effects, and you really have to be consistent about it. So ngayon, paano ko tinitake ang pills ko? Ako mga sis, every night, after ko mag-dinner, nakaschedule na yan, doon ko lagi tinitake yung pills ko. Kasi at least, bago ko matulog, parang nakasanayan ko na pagtapos ko mag-dinner sa gabi, bago ako matulog, ayan, tinitake ko na siya. And also, makakatulong sis, para hindi nyo makalimutan, mag-set kayo ng reminder doon sa calendar nyo sa cellphone, and then everyday mag-remind siya sa'yo. Mag-set ka ng time, kung anong tingin mo comfortable sa'yo na hindi mo siya makakalimutan. Like in my case, bago talaga matulog, kasi meron ako doon ako umiinom ng mga vitamins ko, ng gluta ko, doon ako nag-skincare. So, ayan, sinet ko na talaga na pagdating ng gabi, around 8 PM, yan, tinitake ko na yung pills ko. And then, next is, pwede ba sa boy? Siguro, marami tayong gay community na nagtitake ng pills. So, kung lalaki ka talaga, I wouldn't recommend it kasi may mga ibang gay community tayo na nagtitake sila nito and then nagkakaboob sila. So, kung ikaw yung tipong lalaki talaga, mas gusto mo kuminis, hindi ko siya marirecommend kasi baka mamaya magulat ka one day, may boobs ka na, diba? So, kung lalaki ka talaga gusto mo kuminis, siguro mag-gluta ka na lang in vitamin C. Kasi nga, diba, itong pills is hormones ng babae yung tinitake mo. So, kung lalaki ka, tas magtitake ka nito, there's a possibility na magka-joga ka, sis. Pero kung gay ka naman, why not? This is really good for you kasi diba parang makukuha mo yung features ng babae, magkakapwet ka, magkakaboobs ka. It will help actually. Hindi, it doesn't mean naman talaga na magkakaroon ka agad ng boobs, but sa iba kasi nakikita ko or may mga friends ako na gay na nagtitake sila nito, it's really effective. Talagang nakakababain datingan talaga sa kanila. So next is, need ba ng prescription? Okay, marami nagtatanong to sa akin kung kailangan ba ng prescription. Alam ko kasi talaga mga sis, may pet. Kailangan mo ng prescription pag sa pills. Pero ako kasi based from my own personal experience, pag bumibili ako sa Watsons or Mercury, never akong hiningan. Sinasabi ko lang Dian 35 and then that's it. So I think hindi naman talaga sila strict sa prescription. Kasi ako, never ako nagpakita ng prescription. Pag bumibili, nabibili ko siya ng dire-diretso lang. And the next, ano yung 4th pill na tinake mo? Okay, doon kasi sa vlog ko mga sis, di ba nag-discuss ako ng iba't ibang pills na na-try ko and at the same time, diniscuss ko doon yung iba't ibang effects na sa akin kung saan ako nahilang. So, maraming na-intriga sa inyo sa 4th pill kasi yun yung pill talaga na pumayat ako ng bongga na sobrang payat. Talagang wala akong ganang kumain and ayun. Sa mga nagtatanong nun, alam ko kasi video malabo. So, Excluton. Excluton, ilalagay ko na rin sa description box. Ang dami nagtatanong nitong 4th pill na tinake ko na kung saan ako pumayat ng sobra. So, yung 4th pill is Excluton, mga sis. And then, saan nakakabili ng pills? Dian 35 pills. Watsons, Mercury. And also, mga sis, meron din online sellers na nagbebenta pero diba, hindi tayo sure sa legit, lalo na paggamot kasi ako, as much as possible, gusto ko talaga sa mga drugstore kasi mahirap na, baka fake yung natitake mo, so makasama pa sa katawan natin, so ganun. Ngayon, pwede ba uminom kahit wala kang contact? Yes, kasi nga sabi ko nga sa inyo, I use it as a treatment sa aking PCOS before, so kahit wala namang contact, pwede siyang i-take. Pero kasi yung iba nga, may mga momshies tayo na gumagamit ng pills kasi nga ayaw nilang mabuntis. But at the same time, yung iba naman, kaya nagtitake nito para ma-regulate yung period nila. Number 13. Ang bilis ko magsalita, ang dadal ko. Nasa number 13 na tayo. So ngayon, number 13 is, pwede ba sa breastfeeding? I wouldn't recommend kasi yung breastfeeding, nagbe-breastfeed pa ako sa baby ko,
Iba ang pills na pinatake sa akin ng OB ko. Hindi niya na-recommend yung Dian 35. So, I think, hindi ganun ka-safe ang Dian 35. Hindi naman sa hindi ganun ka-safe, pero kasi may mga pills na nakaka-affect sa supply ng milk mo. So, hindi na-recommend ng OB ko ang Dian 35. Ang nirecommend niya sa akin noon is Excluton. So, yun doon ako pumayat. Yun yung pills na recommend niya sa akin na safe daw kahit breastfeeding and hindi daw makaka-affect sa milk supply ko. So, ayun. So, I think, kung breastfeeding ka tapos gusto mo mag-take ng pills, I think mag-check ka talaga ng OB mo and magpareseta ka ng tamang pills. Kasi sabi nila dapat daw talaga normally, pagka breastfeeding ka, yung mga mini pill lang na tinatawag. Yung Excluton, mini pill yun. And then, saan siya made? Okay, marami nagtatanong and marami nalilito dito. Yes, mga sis, merong ibang uri ng Dian 35. Merong Dian Thailand, merong Dian Germany. And yung tinitake ko is Dian 35 Germany. Never ko pang na-try yung Dian Thailand. Kasi ang binibenta sa Watsons and Mercury is Dian 35 Germany. And most ang makikita nyo na online sellers, Dian Thailand. Sa pagkakaalam ko, based sa mga kwento sa akin ng friends ko, ang Dian Thailand daw is mas matapang ang content niya sa Dian 35 Germany. Kaya minsan yung iba ata nagkaka-breakout sa Dian Thailand. I'm not so sure, pero sabi ko nga sa inyo, iba-iba pa rin siya na effect sa atin. Pero based sa narinig ko, mas matapang daw na klase ng Dian 35 ang Thailand. Pero mas mura yung Dian 35 na Thailand. Ang Dian Germany kasi mas mahal siya and mas lighter version ata siya nung pill na yun. Number 15, last na to mga sis. Ewan ko kung ma-discuss ko ba lahat. Kung may tanong pa kayo, comment down below. Gagawa natin ng part 3 yan. So ngayon, number 15, yun na yung last. Paano pag nakalimutan inumin, paano i-take? Based from experience, dumating nga sa time na 2 beses ako uminom ng pill sa isang araw. Nasunga-sunga ako talaga, nakalimutan ko na uminom na pala ako. Tapos uminom na naman ako. So, importante talaga mga sis na sundan natin or bago tayo mag-take, tignan mo yung day. Kasi diba sa pills may makikita kayo Monday, Tuesday, Wednesday. So, for example, first time mo mag-start ng pill, inumin mo siya kung anong araw mismo mo siya tinake. So, kunwari, Tuesday ngayon, edi kunin mo yung Tuesday na pill doon. Kasi like in my case, like, katulad din ito, basa-basa din bago tayo mag-take. Kasi ako, kuha lang ako ng kuha. Hindi ko na binabasa yung day. So, nagulat ako na, ay, shucks, uminom na pala ako for Tuesday, tapos ininom ko ngayong Wednesday. 2 beses ako uminom sa isang araw. Like, oh my God, sabi ko, oh my God, hindi ako nagbabasa, inom lang ng inom. So, ngayon, tip lang sa inyo mga sis, bago kayo minom, basahin niyo yung araw. Kasi it will remind you na Tuesday, inumin mo. Kasi minsan nga, baka makalimutan mo na, uminom ka na pala. Minsan, alam mo yun, mommy brain, pagka, ewan ko, simula talaga nang nanganak ako mga sis, limot-limot na talaga ako. Ewan ko, parang, kung saan ko pinatong yung isang bagay, nakakalimutan ko na, ay shucks, o nga pala doon ko siya pinatong, gano'n. Ewan ko, sabi kasi nila, effect daw yun ng anesthesia mo pagka, ewan ko kung maraming pamahiin tayo mga sis, tayo mga mamshis, lalo na yung mga nakakatanda sa atin. Sinasabi nila, epekto yan ng anesthesia, lalo na pagka cesarean ka, ganon. So, ngayon, ang tanong is, paano pag nakalimutan inumin, paano siya i-take? Ako, once, for example, nakalimutan kong inumin kagabi. Once na maalala ko sa umaga, umiinom agad ako. And then, back to normal pa rin ako sa routine ko sa gabi. So, kunwari, nakalimutan ko yung kagabi, iinumin ko siya sa umaga once na maalala ko. And then, sa gabi, back to normal routine, iinumin ko pa rin yun for that day. So, ayun. Alaw naman, bihira siguro makalimutan natin. Lalo na, siguro it will help na hindi natin makalimutan kung mag-set ka ng reminder talaga or alarm clock sa cellphone mo. Kasi yun nga, mareremind ka na uminom ng pills. And, that's it! Naka 15 questions na tayo. Ang daldal ko, sis. Naka 15 questions tayo ng ganun-ganun lang. And, I'm not sure kung may mga nakalimutan pa akong i-take note dito. Pero kung meron pa kayong tanong sa akin, please comment down below. Feel free. And then, gagawa natin ng part 3 yan kung ano mang katanungan nyo. But for now, kung nagtataka ka, anong pills ang ginagamit ko up to until now, never na ako nagpalit mga sis. Ang gamit ko is Dian 35 Germany pa rin hanggang ngayon. And I've been using that pill for around 4 years na. Magpo 4 years ko nang ginagamit. So far, so good. Okay talagang effects sa akin. And one thing I really like about Dian 35, na-maintain ko yung weight ko. Hindi ako tumataba doon. Unlike sa iba kasi, diba parang palit-palit. Ako kasi once na nahiyang ka na sa pills na yon,
then mag-stick ka na, diba? Bakit mag-explore ka pa ng iba kung nakahanap ka ng pills na para sa'yo? So, that's it for today. Thank you for watching this video, mga sis. I hope nakatulong tong video sa inyo, lalo na sa mga curious or sa mga first-timer na mag-take ng pills. And kung yun nga sabi ko, kung may katanungan pa kayo sa akin, feel free to comment down below. And ngayon, kung bago ka sa channel ko, please be part of the family by hitting the subscribe and bell button para lagi kang notified sa aking next uploads. And that's it for today. Thank you for watching this video. God bless us all. Stay safe and see you in my next vlog. Bye!